alam ano yung mga gantimpala nito. Okay? At nakuha rin natin yung hadith patungkol saan? Karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. So, part pa rin yun nung sa pagbati ng salam. Kasi kabilang doon, yung pag-response ng pagbati ng salam, kabilang yun sa karapatan ng Muslim sa kanyang kapatid na Muslim. And then, noong nakaraan, ano yung hadith na natalakay natin? Hadith, maikling hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong ipagkait ang kahit na maliit na kabutihan sa inyong kapatid, kahit paman ang pagsalubong sa kanya ng mayroong maaliwalas na pagmumukha o ikaw ay nakangiti. So, isinadula natin yan, di ba? Meron tayong ginawang sample na nasa labas tapos pumasok. Yung una, seryoso, tapos yung pangalawa ay nakangiti. At tayo mismo na obserbahan natin ano yung epekto na sa atin ng isang tao na kapag siya ay dumating, seryoso, nakasimangot, di ba? At parang hindi kumigibo. Ikumpara doon sa tao o sa kapatid na Muslim, pag lumalapit pa lang, ay nakangiti na. Maaliwalas na yung kanyang pagmumukha. So parang pati tayo ay nadadamay. Di ba? So, naipaliwanag natin ito ayon sa pagpapaliwanag ng ating Sheikh na nagsulat ng aklat na ito. So ngayon, alhamdulillah, darako na naman tayo sa panibagong hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakasulat pa rin dito sa libro na ito. Ang hadith naman na ito ay patungkol naman sa ghiba. At madalas na papakinggan natin itong ghiba. At hindi lang ito basta tinalakay, kundi idinitalye rin yung mga excuses. Kailan ipinapahintulutan sa atin na banggitin yung mga negatibong katangian o kapintasan ng ating kapatid. Kailan ipinapahintulot sa atin yung tinatawag na riba o paninirang puri. So dito mayroong 6 na kalagayan, sitwasyon na binanggit si Imam An-Nawawi sa kanyang pagpapaliwanag patungkol sa paksa na ito. So bahagi ito ng pagpapaliwanag ng Sheikh dito sa aklat na ito. So babanggitin natin yung hadith na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, anna Rasulullah, ay nagulat na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, atadaruna mal ghiba? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, atadaruna mal ghiba? Alam nyo ba kung ano ang tinatawag na ghiba? Sa atin, madaling salin, paninirang puri. Qalu, sumagot yung mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, Allahu wa rasuluhu a'lam. Si Allah at ang kanyang sugo ang mas sigit na nakakaalam. Qal, at sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikruka akhaka bima yakrah. Ang ghiba, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayun daw pagbanggit mo sa kapatid mo ng mga salita o katangian na kapag narinig niya yon ay bima yakrah, kamumuhian niya yon, kaiinisan niya yon. O anumang salita, either kapintasan o mga pangungutya, na kapag narinig ng iyong kapatid yon, yung kapatid mo na yon, yung salitang yon, sa harapan niya ay kamumuhian niya yun, magagalit siya. So tayo, meron tayong mga salita na ayaw marinig. Meron tayong mga, kahit biro lang minsan mula sa ibang kapatid, mga salita na sa atin, ayaw natin yun. So pag kinamumuhian natin yun, at binabanggit pa rin yun sa atin ng ating mga kapatid, yun ay riba. So may detalyeng pagpapaliwanag rito inshallah. Tila, sabi naman nila, afara'aita in kana fi akhi ma'akul. Usugo niya Allah, paano po, sabi niya, kung totoo naman, nataglay ng aking kapatid, yung aking sinasabi. Paano daw kapag taglay naman ng kanyang kapatid? So,
totoo naman. Di ba? Ito yung reason ng marami. Di ba? Kaya daw niya sinasabi na ganito or ganyan si Fulan dahil totoo naman eh. Dahil pag galit, di ba? Totoo naman. Siguro minsan, aminin natin tayo mismo, nakapagsabi rin tayo ng ganito dala ng emosyon natin. Dahil tao lang tayo. Di ba? Nature natin yan bilang tao. So, paano daw pag totoo naman o taglay naman ng kanyang kapatid yung sinasabi niya? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mas matindi. Sabi niya, kapag hindi totoo sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kung totoo na taglay ng iyong kapatid ang iyong sinabi sa kanya, tunay na siya ay yung giniba. Siniraan mo siya ng puri. Taglay niya, totoo yun. Di ba? Sinabi mo, pangit siya. Ito naman, sabi mo, totoo, pangit naman talaga siya. Di ba? Sinabi mo na, maldita siya. Totoo naman maldita siya. Di ba? Sinabi mo na, madamot siya. Sabi niyo, totoo naman kasi, madamot naman. Di ba? So, name it. Ang daming mga negatibong katangian, di ba? Totoo naman. Pag sinabi mo daw yun at totoo naman, taglay ng kapatid mo yun, talagang guilty ka. Siniraan mo siya ng puri. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. At kung hindi naman daw niya taglay yung mga negatibong katangian na yun, na sinasabi mo sa kanya, tunay na pinaratangan mo siya, nagsinungaling ka sa kanya. Sabihin, doble. Bukod sa siniraan mo siya ng puri, pinaratangan mo siya. So, mas mabigat yun. Yung kanina, paninirang puri, binanggit mo lang yung katangian niya na kahit totoo naman. Diba? Siniraan mo pa rin siya ng puri. Pero pag hindi daw totoo yung sinabi mo sa kanya, doble. Bukod sa siniraan mo na siya ng puri, nagbanggit ka na ng negatibong katangian patungkol sa kanya, at hindi naman totoo, mas matindi, kasi nga, nagsinungaling ka, ano tawag ng pagpaparatang. Mas mabigat na kasalanan. So, ibig sabihin ng riba. Tandaan natin dikro ka akaka bimayakra. Madali lang tandaan. Ang pagbanggit mo sa kapatid mo ng mga salita o katangian na kapag narinig niya, kamumuhian niya ito. Okay? At kapag hindi naman totoo yung sinasabi mo sa kanya, doble mas matindi. Siniraan mo siya ng puri at the same time, pinaratangan mo siya. Yun yung binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung rawi, nagriwaya ng hadith, si Abu Hurairah, so naipaliwanag natin yung pahapyaw patungkol sa biography ni Abu Hurairah radiyallahu anhu. So yung hadith na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, napakaraming mga fawaid, napakaraming mga aral ang ating matututunan sa hadith na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi natin ito makukuha insyaAllah ng isang upuan. Kaya bukas dapat nandito tayo kasi babanggitin natin yung mga binanggit na excuses, no? Minsan sa excuses, di ba? Tingnan natin kung valid ba yung mga excuses natin sa paggigiba natin, insyaAllah. Okay? So, kabilang sa mga aral na matututunan natin dito sa hadith na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pamamaraan ng pagtuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, pati sa mga teacher tinuturo ito Pati nga sa public speaking tinuturo ito Sa mukaddima, sa pag-uumpisa ng paksa, maraming mga way. At isa sa pinakamabisang paraan ng pagsisimula sa pagtuturo ay ang pagbibigay ng katanungan. Hindi ba? Pagbibigay ng katanungan. Tingnan natin, yung sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito yung uslub o pamamaraan niya ng pagtuturo sa mga sahaba. Kabilang ito, ano yun? Yung pagtatanong. Sabi niya, atadaruna mal ghiba. Alam niyo ba kung ano ang ghiba? Alam niyo ba kung ano ang paninirang puri? Sa pamamagitan ng pagtatanong, yung mga nakikinig ay napipilitang pagganahin yung kanilang isip. Di ba? Oo nga, di ba? Kung hindi pa natin alam yung sagot, atadaruna mal ghiba, alam niyo ba ang ghiba? Di ba? Oo nga, ano kaya yun? Di ba? So, nagiging attentive tayo ngayon. Di ba? Ginigising tayo. Di ba? Nai-engage tayo. So, isa yun sa way ng pagtuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ito pa. Nung tinanong ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung mga sahaba, kung hindi nila alam yung sagot, ang sinasabi nila, Allahu wa rasuluhu a'lam. Di ba? Doon pa lang sa mismong pambungad ng hadith ay marami na tayong matututunan. So kapag tinatanong ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba at hindi nila alam, hindi sila nagdadalawang isip na sabihin Allahu wa rasuluhu a'lam. Anong ibig sabihin nun? Si Allah at ang kanyang sugo na si propeta Muhammad ang higit na nakakaalam. Ibig sabihin hindi nila alam. O kahit pa may idea sila, sinasabi pa rin nila Allahu wa rasuluhu a'lam kasi kasama nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa panahon natin ngayon, kapag tinanong tayo na katanungan at hindi po natin alam, wag natin sasabihin Allahu wa rasuluhu a'lam. Di ba? Sabihin lang natin Allahu a'lam. Okay, may pagkakaiba. Kasi bakit? Kasi wala naman sa harapan natin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hindi naman natin kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sinasabi ito ng mga sahaba ng kanilang panahon kasi kaharap mismo nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa panahon natin ngayon, na hindi naman natin kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag tinanong tayo ng katanungan na hindi naman natin alam yung kasagutan, sinasabi lang natin na Allahu a'lam. Si Allah ang masigit na nakakaalam. Di ba? Nung da'wa lecture dito, seminar ni Sheikh Nadir, napansin natin, di ba? May mga katanungan na sinagot ni Sheikh ng Allahu a'lam. Di ba? Si Allah ang masigit na nakakaalam. So doon, makakakuha tayo ng aral na ang mga sahaba, kaharap nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Pagkatapos ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamaalam sa umma ay ang mga sahaba, pinakamaalam. Pinakamarunong sa pangunawa sa Quran at sa Sunnah. Pagkaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang mga sahaba. Pero sa kabila na ganun sila, nagsasabi pa rin sila ng Allahu a'lam. Okay? Pinakamaaalam na yon. At gayon din, maririnig natin sa ating mga ulama, kapag sila'y tinanong ng katanungan at hindi nila alam, sinasabi nila Allahu a'lam. Ibig sabihin, si Allah ang masigit na nakakaalam. Hindi ko alam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di ba? Sa ibang aya, sinabi ni Allah, magtanong kayo sa nakakaalam kung hindi nyo alam. So, hindi kapintasan sa atin, aral, hindi pala kapintasan sa isang Muslim, na kung tayo'y tanungin at hindi natin alam, sabihin natin Allahu a'lam. O itatanong natin sa mas maalam. Okay? So, mas safe yun. Halimbawa, may nagtatanong sa atin patungkol sa Islam, Muslim man o hindi Muslim, pati sa da'wa. Hindi natin alam, sabihin natin, hindi ko alam. Pero, wag mong putulin doon. Wag mong putulin doon. Inshallah, itatanong natin sa mas maalam. Di ba? Para meron pa rin, nagbigay ka pa rin ng chance na masagot yung kanyang katanungan. Okay? So, may kasabihan nga yung mga ulama di ba? Na ang mamatay daw ang isang tao na siya ay mangmang, ay mas mainam sa kanya kaysa magsalita siya sa bagay na wala siyang kaalaman. So, kabilang yun sa mga kasabihan ng ating mga ulama. Okay? So, aral yun na mapupulot natin dito. Pag tinanong tayo, sabihin natin, wallahu alam. Hindi ko alam. Okay? Baka yung pagsagot pala natin, sa kagustuhan natin magbigay pakinabang, mas malaki pala yung pinsala dahil mali yung maisagot natin. Ano? Okay, tanungin ka, pwede ba magsala ng walang wudo? Sabi mo, brother, kasi wajib yung magsala ka lang kahit hindi ka na magwudo. O, di ba? Nagsala yung brother na walang wudo. No? Tapos sinuro niya rin yun. So, damay-damay sa pagkakasala sa sino mang sumunod. Okay? So, mapanganib talaga. Dikro ka akaka bima yakra, pagbanggit mo sa iyong kapatid, ang riba ay ang pagbanggit mo sa iyong kapatid ng mga salita o negatibong katangian na kapag narinig niya, kamumuhian niya ito. Kahit pa ito ay totoo. Okay? So, bakit mapanganib bukod sa mga nabanggit, yung riba? Bakit nga ba? May hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol daw sa kalagayan ng mga tao pagkatapos nilang tumawid ng sirat. Alam natin yung sirat? Nababanggit yun, di ba? Yun yung tulay na nandoon sa nakapatong tatawiran ng mga
Muslim o ng mga tao sa pagitan ng paraiso at ng impyerno, di ba? Pag malaglag doon, impyerno. Di ba? May tatawid doon, depende sa antas ng gawa. Mga mabubuti, mga matutuwid, mga awliya ng Allah, kisap mata, napakabilis, no? Meron ding simbilis ng kidlat, no? Simbilis ng matulin na kabayo. Meron doon yung tatakbo, meron doon yung ordinary lang naglalakad, at meron din doon yung gagapang. At yung mga munafik, nabanggit na magpapatong-patong sila, di ba? Tapos malalaglag din sila ng sama-sama. So maraming kaganapan sa araw ng paghukom. Mula doon sa pangalawang pag-ihip ng trumpeta, di ba? Pangalawang pag-ihip ng trumpeta ni Jibril alayhis salam, natalakay natin ng mga Ramadan patungkol sa paniniwala sa Yawmul Akhir, di ba? Bubuhayin lahat ng mga tao sa libingan, nakahubad, no? Parang mga lasing pero hindi naman lasing. So wala nang pagnanasa yung mga kalalakihan sa mga kababaihan dahil napapangibabawan sila ng matinding takot. So tatayo sila ng napakatagal, di ba? Tapos bababa yung araw, pagpapawisan, etc. Mahaba. So napakaraming kaganapan. At pagkatapos doon, meron yung kaganapan sa sirat. At pag nakatawid sa sirat, akala ng mga tao, safe na. Kasi nakatawid na din di ba, sa sirat. Pero meron pa tinatawag doon na Alcantara. Yun yung tawag doon sa lugar na yun. Pagkatawid mo pala sa sirat, meron pa, hindi pa tapos. Meron pang pagsubok, meron pang mangyayari. Ano yun? Yung sa Alcantara na yun, yun yung lugar na kung saan doon kukunin ng bawat isa yung kanilang karapatan sa kanilang kapwa. Doon yun. Yung mga hindi na settle dito sa mundo. Mga hindi na settle, hindi na ayos, mga sigalot sa pagitan ng mga tao na hindi nila nahingi ng kapatawaran, na hindi nila naayos dito sa mundo, doon na ayusin. Kaya mali yung sinasabi nung iba na sa kabilang buhay na lang kita sisingilin. Kaya parang sinabi mo na hindi na kita patatawarin. Di ba? May mga ganun. Di ba? O sa kabilang buhay na lang kita sisingilin, brother. No, di ba? Pag sinabi mo, parang hindi mo na siya binibigyan ng chance na humingi ng tawad o hindi mo na siya patatawarin. Di ba? Parang ganun yung ibig sabihin nun Ganun yung sinasabi nung iba. So, doon sa tagpo na yun, binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Atataruna mal muflis." So narinig na natin ito. Marami sa atin narinig na natin ito. Pero minsan nakakalimutan natin kaya kailangan ipaalala. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Atataruna mal muflis." Ito na naman. Patanong na naman. Ito tatanungin ko kayo. Alam niyo ba kung sino yung mga lugi bankrupt? Si Ahmad. Sige nga. Tatanungin kita. Alam mo ba kung sino yung bankrupt? Magbigay ka ng ng opinion mo, halimbawa. Ano yung sasagot mo, Ahmad? Ano yung bankrupt? Parang sa business ka tapos nalugi ka. Nalugi. Paano nalugi? Hindi sapat yung tinutubo, aywa? Na-scam, ganun, ano? Sige, kaya mo yan. Hawak mo ang bit. Mas marami kang gastos kaysa sa tubo. Ayun. Diba? So, tingnan mo, yung simpleng way ng pagtatanong na yun, gagana yung utak. Diba? Mai-engage ka. So, yun na naman, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Atadaruna mal ghiba." Qalu, sabi naman ng mga sahaba, "Atadaruna mal muflis." Alam niyo ba kung sino yung mga bankrupt? Qalu, sinabi ng mga sahaba, "Al-muflis." Sumagot din sila. Si Ahmad, tinanong natin, may sagot siya, may idea siya doon di ba? May idea sila. Sabi ni Ahmad, yun daw, mas malaki yung gastos kaysa sa tubo. Di ba? Ibig sabihin, in short, walang tinutubo. Diba? Walang tubo, kaya nabankrupt. Negosyante ito, business-minded. Sabi ng mga sahaba, "Al-muflisu fina," ang bankrupt sa amin, sabi ng mga sahaba, "Man la dirhama lahu wala mata'." Sabi nila, ang bankrupt sa Tagalog, bangkrote. Bangkarote.
Bankarot. Hindi masyadong ginagamit. No? Sa iba pang English, bankrupt, automatic na. Di ba? Oh, lugi. Ang bankrupt sa amin ay yaong walang salapi at walang ari-arian. Yun daw yung bankrupt. Walang pera, di ba? Sabi ng mga galing Saudi, mapifulus. Di ba? Mapifulus, di ba? Bankrupt. At walang ari-arian. Wala kang kahit anong ari-arian, di ba? Talagang sad boy ka, di ba? Wala ka na nga pera, wala ka pang kahit anong ari-arian, di ba? Basta wala ka pang asawa. Pero lang. Yun daw yung bankrupt, sabi ng mga sahaba. Yun yung sagot nila. Ha? So, faqal, at sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, innal muflisa min ummati ya'ti yawm al-qiyamah bi salah wa siyam wa zakah wa ya'ti qad shatama hadha wa kadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang tunay na lugi mula sa aking umma ay sila na darating sa araw ng paghuhukom na may daladalang mga kabundok na pagsamba. Ang dami nilang nagawang mga pagsamba. Tulad daw ng darating daw sila sa araw ng paghuhukom na mayroon silang mga daladalang mga sala. Ay, mga Muslim to nagsasala. Napakarami na lang sala. Tatahajjud pa siguro, tatarawih, di ba? Kikiyamul layl. Ang dami niyang sala, hindi niya kinakaligtan siguro yung mga sunnah, mga rawatib, di ba? May mga sala, yati, biswala, at meron din siyang mga pag-aayuno. Meron siyang yung 5 haligi ng Islam. Nagsasala siya, nag-aayuno siya, at siya ay nagbibigay ng zakah. Imagine, ito yung ginawang halimbawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Name it, ang daming mga pagsamba, nakapag-hajj, nakapag-da'wa. Ang daming mga pagsamba, di ba? 4 nga yung pamamaraan na yun di ba? Pagsamba gamit ang dila, pagsamba gamit ang puso, pagsamba gamit ang katawan, pagsamba gamit ang yaman. So, sabihin natin yung 4 na yan, nagamit niya, panay pagsamba. Subalit, darating siya sa araw na yon, siya ay nakapagmura. Nagmura siya ng tao. Iman yung pagmumura minsan ginagawang expression kahit ng Muslim. Hindi magandang pakinggan. Di ba? Minsan sinishortcut pero ganun din Di ba? Yung lalo na yung mga kabataan minsan na hihilig. Nahihilig, no? Hindi naman siguro na-addict. O parang ganun na rin, no? Pag nag-game sila, trash talk, di ba? Nagmumurahan sila. Di ba? Hindi na natin babanggitin yung mga sinasabi nila kasi bawal na magmura, di ba? Pangit pakinggan. So, dahil minumura, sabi niya, dumating sa araw paghuhukom, yung tao din sabi niya, minura ako niyan. Siniraan ako ng puri niyan. Ano pa? Ginuha niya yung yaman na hindi makatarungan. Siya ay nagpadanak ng dugo. Saan dumamlak ng dugo? Ibig sabihin, pumatay. Di ba? At nanuntok. Mga ganon, paggalit, nanununtok. Di ba? Nanununtok paggalit. Di ba? Sabi. So, sinuntok ako niyan. Sasabihin niya sa kabilang buhay, Allah, sinuntok ako niyan. Sasabihin niya yung ginawa sa kanya. Kaya, ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga tao na ito, pipila. Pipila. Magkakaroon ng pabor doon, pila. Pipila yung mga tao na nagawan mo ng hindi makatarungan. Yun nga, nabanggit natin, di ba? Either nasiraan ng puri, nasuntok, di ba? Meron pa ba sa atin ngayon nanununtok? Paggalit. Di ba? Atapang atapang ang tao di ba? Dahil agalit, asuntok. Atapang Pero hindi yun yung matapang totally. Di ba? So nanuntok, pipila yun. Imagine natin, yung mga nagawa natin ng hindi makatarungan na hindi tayo nakahingi ng tawad sa kanila. Imagine natin yung scenario o yung tagpo na yun sa kabilang buhay, pipila sila. Pipila sila. So iba't ibang mga nagawang mga atraso sa kanila. Di ba? Pipila sila. Hanggang ang ipang babayad, ba't sila pipila? Kukunin nila yung karapatan nila. Pipila sila upang kunin yung karapatan nila. At ang ipang babayad ay yung mga
good deeds ng tao na yun. Oo, kabundok yung good deeds mo, pero ang dami mong mga naargabyadong tao, lalo na yung kaum, nakakatakot yung kaum, yung nasyon, yung igigiba, minsan normal sa salita yun. Halimbawa, nakakatakot. Sabi niya, sasabihin halimbawa, nakakatakot talaga to eh. Sasabihin ng halimbawa, may narinig ako mismo nito. Kayo sabi niya mga Pilipino, mga bobo. Narinig ko mismo Muslim yung nagsabi. Narinig ko na banggitin yung pangalan. Ilan ang bilang ng mga Pilipino? Ha? Ilan ang bilang nila? Imagine, paano mo babayaran yun? May mga ganun, di ba? O minsan tribo, buong tribo. Kaya minsan, maingat tayo sa pagsasalita. Sabihin natin minsan yung ilan sa kanila, yung iba sa kanila. Di ba? Pag ginagawang halimbawa, huwag mong lalahatin. Yung sasabihin mo, lahat ng mga ganito, yung nasa tribo ng ganito, banggitin mo yung tribo. Ay, yung mga tribo ng ganito, mamamatay tao. O, ilan yung bilang ng tribo nila? Kasi binanggit mo yung tribo eh. Kaum, binanggit mo yung kaum. O kaya yung lahi. Galit ka lang doon sa isang tao, pero dinamay mo na lahat ng kanilang lahi. Gaano karami yun? Ano yung ipambabayad mo doon? Di ba? Eh baka wala pa nga sa 1,000 goodies yung nagawa mo sa isang araw eh. Tapos ang giniba mo, bilyon na tao, paano mo babayaran yun? Nakakatakot, di ba? Pipila yun sila. Ang ipambabayad, yung good deeds. Hanggang sa wala nang matira. Wala nang matira pero may nakapila pa. May ganang senaryo na nabanggit dito sa atin. Nakapila pa, wala ka nang pambayad. Anong mangyayari ngayon? Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay yung mga kasalanan ng mga nakapila, yun ang ibibigay sa kanya. So bali wala lahat ng kanyang mga kabundok na good deeds. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sila yung mga muflis. Sila yung mga totoong nalugi sa araw ng paghuhukom, di ba? Kumbaga, abot kamay mo na, gising pa tayo. Okay, alhamdulillah. Abot kamay mo na sana yung Jannah, inshallah, dahil ang dami mong nagawang kabutihan. Pero dahil marami kang nagawan ng hindi makatarungan, nasaktan, nasuntok, nasiraan ng puri, etc., ay mawawalan ng saysay. Di ba? Mawawalan ng saysay. Kaya nakakatakot talaga yung riba. Kaya nga sa atin minsan, dahil sa takot natin dito sa pangyayaring ito, kahit tayo na yung inargabyado, minsan tayo pa yung humingi ng paumanhin. Kasi natatakot tayo rito eh, di ba? Na kung hindi maayos dito sa dunya, baka doon pa sa kabilang buhay mangyari ito. So nakakatakot yun. So, dito sa pagpapaliwanag rito, merong nabanggit yung isa sa chef namin sa Tauhid, no, si Abu Adib. Meron daw kaganapan dito sa araw ng paghuhukom yung isang tao na nagawan siya ng hindi makatarungan. At sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa piling mga alipin ng Allah ito, hindi para sa lahat. Ipapakita daw sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa tao na ito, yung gantimpala. Sasabihin sa kanya, doon sa mga taong inargabyado, bibigyan siya ng opsyon. Ipapakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung gantimpala sa paraiso. Iyan ang magiging gantimpala mo kung patatawarin mo ang iyong kapatid. Bibigyan sila ng special na tagpo sa araw ng paghukom. Sa araw na yun, di ba? Kung patatawarin mo siya. Di ba? Papakita sa kanya. O kung patatawarin mo siya, ito yung magiging gantimpala mo. So makikita niya yon. So dahil makikita niya yung gantimpala niya, ang gagawin ng tao na ito, sasabihin niya, Ya Allah, pinapatawad ko na yung aking kapatid. Oh. Di ba? Special yun sa mga naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Pero wag na nating antayin yung ganong senaryo sa araw ng paghuhukom. Kung pwede naman dito sa dunya, pwede pala natin gawin yun dito sa mundo eh, di ba? Ya Allah, pinapatawad ko na siya. Di ba? Ipagdua mo, di ba? Abang patuloy siya sa panilibak sa iyo, hindi niya alam, pinagdua mo pa siya sa Allah. Di ba? Imagine mo yun, di ba? Ya Allah, pinapatawad ko na siya. Ya Allah, sana patawarin mo rin siya, di ba? Pinagdudua mo minsan yung nanira sa iyo, habang siya patuloy pa rin sa paninira sa iyo. Di ba? No, nakakatakot, di ba? Nga, may kasabihan yung mga ulama natin
na sabi nila, huwag mo daw tingnan yung kapatid mo na gumagawa ng kasalanan kahapon, na ganun pa rin siya sa umaga. Tingnan. Minsan nakakalimutan natin yung paalala na ito. Huwag daw, sabi ng mga ulama, ilan sa mga ulama, ito yung paalala, huwag mo daw tingnan yung kapatid mo kahapon, gumagawa siya ng, halimbawa, kasalanan. Halimbawa ngayon, hapon na eh. Nakikita natin gumagawa siya ng kasalanan, iba't ibang kasalanan. Bukas, pagising natin ng fajar, huwag daw natin titignan na ganun pa rin siya. Kaya sabi nila, hindi mo alam ang namagitan sa kanila at ni Allah. Hindi mo alam ang namagitan sa kanya at ni Allah sa light, sa gabi. Na maaring sa kinagabihan pala nun, hindi natin alam, nagtahajjud pala yun, di ba? Tapos nagtawba pala yun kay Allah. Habang busy ka pa na tinitingnan, ganito yan lahat, di ba? Yung pala pinatawad na siya ng Allah. Posible ba yun? Posible kasi si Allah mapagpatawad eh, di ba? Busy ka, nakita mo kahapon, umiinom ng alak. Diba? Tapos kinaumagahan, banat ka pa rin ng banat. Nasabi mo pa rin na manginom ng alak, ganito, ganyan. Pero hindi mo alam, nagtawba pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi. Habang busy ka sa paninira sa Kanya, panguhusga sa Kanya, hindi mo alam, pinatawad na pala siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na-overtikan ka na pala. Diba? So, posible yun. So, may pinaalala ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, man kanat lahu madalimatun li akhihi min 'ardihi aw shay'in fal yatahallahu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man, sabi niya, ang nakagawa sa inyo ng pang-aapi sa kanyang kapatid o sa dangal man o sa iba pa mang bagay, nagawa niya ng hindi makatarungan, yung tao, hindi lang actually Muslim eh. Hindi lang ibig sabihin na sa Muslim ka lang hihingi ng paumanhin. Pati nga doon sa mga hindi Muslim. Kasi nga, ano yung paggawa ng mga dhulm sa mga hindi Muslim bilang katarungan ng Allah, makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung dua ng madlum. Fayafattahu dawatul madlum. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tatakutan ninyo ang panalangin ng mga dinaya. Dahil ang panalangin ng dinaya, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay walang hijab sa pagitan ng Allah. Ibig sabihin, walang harang. Pag sinabing walang harang, ay ito ay dinidinig, tinutugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga ulama, kahit pa yung mga non-Muslim, sa panahon na dinaya mo sila, at sila ay nagdua bilang pagiging makatarungan ng Allah, ay maaring dinggin ng Allah yung kanilang panalangin dahil dinaya sila. Kaya ang maliring katwiran ng iba na okay lang kasi hindi naman Muslim yan. No? So yung mga dua ng mga dinaya ay dinirinig o tinutugunan ng Allah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang may nagawang pang-aapi sa kanyang kapatid, sa dangal man o sa iba pang bagay, ay humingi na siya, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ng kapatawaran ngayon bago dumating ang araw na wala ng dinar o dirham. Bago dumating yung araw na wala ng dinar o wala ng dirham. Ibig sabihin, hindi na mapapakinabangan yung yaman. Wala na yan. Hindi na mapapakinabangan. Ano yan? Sa araw ng paghuhukom, wala na yan. Kaya sabi niya, mababayaran lamang ito sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Yung sa araw ng paghuhukom. So wag na daw nating aantayin na dumating yung araw na yun. No? Dahil doon, ang pangbayad mo na ay yung mga mabubuting gawa mo. Yung mga good deeds natin, yun na yung ipangbabayad natin. Okay? So, inshallah, itong mga binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paalala ay sana ay mapulutan natin ng aral na sa Islam, hindi lang pala tayo dapat nag-focus sa pagsamba, paggawa ng ibadah. Diba? Kasi madalas yan yung napapakinggan natin eh. Encouragement sa paggawa ng ibadah, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat pala, ingatan din natin yung mga pagsamba na yun. Di ba? So, hindi ibig sabihin na marami tayong nagawang pagsamba, ay aanihin mo na automatic yun sa kabilang buhay. So, maaari pa lang ano yun, maaari pa lang nababawasan o natatagasan. Alam mo, parang drum. Kung may drum puno ng tubig, ang dami nga tubig, di ba? Pero merong maliit na tagas.
Yung maliit na tagas na yon, kapag hindi natin natakpan yon, pag hindi natin nakita yon, may possibility ba maubos yung laman ng napakaraming drum na yon? Kahit halimbawa, yung tangke dyan sa sa Water District ng Posorobio, di ba, sa likod ng Bureau of Fire Protection. Kita nyo yun? Doon, nakakalula, di ba? Pag titigan mo yun. Alaki, anong laman nun? Tubig. Wala pang singlaki ng bundok yun, ha? Pero imagine mo, may tulo yun. May tagas yun. Time to time, di ba? Pag hindi yun natapalan, anong mangyayari doon? Mauubos din. Di ba? Magiging bankrupt din. Di ba? Kahit napakaraming kabundok na kabutihan, pag hindi pala na tayo naging maingat, ay maaaring mawalan ng saysay. Okay? Mawalan ng saysay. Kaya mag-ingat tayo. Okay? So dahil na paliwanag dito ng ating Sheikh yung patungkol sa riba, ibig sabihin ba forever hindi na tayo pwedeng magsalita ng mga negatibong katangian laban sa mga tao? Hindi na ba pwede? Di ba? Kasi riba eh. Kaya nga importante yung pag-aaral. Kasi pag nag-aaral tayo, nauunawaan natin kung kailan pwede at kung kailan hindi pwede. Kung kailan pwede at kung kailan hindi pwede. Baga, diba, pwede yung hindi pwede yung baboy, di ba? Haram. Pero kailan nagiging pwede? Di ba? Di ba may mga situation? Sabi nga, di ba, si Sheikh Mix, di ba? So, nag-iiba yung pagbabatas. Depende sa sitwasyon, depende sa pagkakataon, di ba? So, flexible ang Islam. So, kailan naman ipinapahintulot yung riba? Kailan ka pinahintulutan na sabihin na, si ganito, pangit yan. Si ganito, masungit yan. Chismosa yan. Di ba? Yan, matabayan. Ang daming bilbil niyan. Parang alon ng sampab yan. Di ba? Sobra naman. Okay. So may mga pagkakataon na kung saan ipinahintulot yung riba. So, merong binanggit si Imam An-Nawawi at nabanggit dito ng Sheikh dito sa pagpapaliwanag sa paksa na ito. Qala An-Nawawi fi Riyadhus Salihin. Sinabi daw ni Imam An-Nawawi sa kanya aklat na Riyadhus Salihin. So merong aklat si Imam An-Nawawi. Yung pamagat ng aklat na yun, by volume yun. Meron tayo diyan. Riyadhus Salihin. Pagpapaliwanag, syarhul ahadith. Pagpapaliwanag ng hadith. Kung sa Quran, merong tafsir, pagpapaliwanag ng mga ayat sa Quran. Sa hadith, meron din yung tinatawag na syarhul ahadith. Syarh, ibig sabihin, pagbibigay ng kahulugan, pagpapaliwanag ng hadith. So, sino yung mga in-charge yan? Yung mga muhadithin. Tulad ni Imam An-Nawawi. Makikita natin, Fath al-Barih, di ba? May mga ganyan. Yung pangalan ng aklat niya, Riyadhus Salihin. Bab, sabi niya, pintuan, ma yubah minal ghiba. Kabanata patungkol sa pagpapahintulot kung kailan nagiging mubah, kailan ipinapahintulot yung paninirang puri. O yung pagbanggit mo sa kapatid mo ng mga salita na kapag narinig niya, magagalit siya, o mainis siya, kamumuhian niya. So kahit mainis pa siya, kapag nandito sa sitwasyon na ito, anim na sitwasyon na pinapahinturutan ang riba. Kung di natin matapos yung paliwanag, tutuloy natin bukas inshallah kasi mahaba ito. Awalan, sabi niya, at sabi ng ating Sheikh, sabi niya, i'lam anna al-ghiba tubahu li gharadin sahihin syar'i la yumkinu al-wusulu ilayhi illa biha wa huwa sittun asbab. Sabi niya, pakaalamin mo, alam, annal ghiba, nakatotohanan na ang paninirang puri ay ipinapahintulot ayon sa syariah, sa Islam, sa batas ng Islam, sa mga sumusunod na bagay, na kondisyon. At hindi maaari ang ghiba maliban na lamang sa anim na kalagayan na ito. Yung sittatu asbab. Anim na asbab, kadahilanan. Awalan, sabi niya, at tadallum.
Unang-una na rito, sabi niya, kailan pinapahintulot yung riba? Sa taong dinaya. Dinaya ka. Fayajuzu lil mazlum an yatadallama ila sultan wal qadi wa ghayrihima. Sabi ng ating Sheikh, pinapahintulutan daw sa isang dinaya na sabihin niya yung negatibong katangian ng taong nandaya sa kanya. Kailan? Saan niya sasabihin? Sa sultan, sa nasa authority. Masabihin natin siguro sa sultan, nasa kinauukulan, pinuno, wal qadi, o kaya sa qadi yung judge. Sa judge, kasi sa mayroong hukumang Islamiko, di ba, sa Sharia, diba? Paano mo naman masasabi yung yung kaso kung di mo sasabihin yung ginawa sa yung atraso, di ba? So sa pagkakataong ito, yung taong dinaya ay maaari niyang sabihin yung kapintasan ng isang tao na yun na nang daya sa kanya. Sa Sa paghingi ng katarungan. So pinapahintulutan, sabi, ang inapi na magsumbong sa pinuno o sa judge o iba pa na nasa kinauukulan. So pwede mong sabihin sa mga nabanggit, no, sa judge o kaya sa pinuno, kapag ikaw ay dinaya, upang mahingi mo yung katarungan. May paliwanag rito ha, babanggitin lang muna natin yung mga 6. Okay, pangalawa, al-isti'anahu ala taghyiril munkar. Pangalawa, yung paghingi daw ng tulong upang ituwid ang mali. Kailangan mong humingi ng tulong. Sabi, magnanakaw. Di ba? Pag narinig niya yun, magnanakaw. Di ba? Ayaw niya yun. Di ba? Pero ayan na eh. Di ba? Paghingi ng tulong. So may paliwanag rito, inshallah. Pangatlo, al-istifta. Yung paghingi ng fatwa. Payo mula sa maalam. Check ano ang hatol ng ganito. Kasi ganito, si Baug siya or something, di ba? Babanggitin mo yung pangalan mismo. Ang purpose mo doon, paghingi ng ifta. Paghingi ng fatwa. Hindi mo alam yung gagawin mo eh. So paano magagamot kung hindi mo sasabihin yung sakit? Okay. Pang-apat, tahdiril muslimin minasyar. Yung pagbibigay babala sa mga Muslim laban sa panganib. No. Pagbibigay ng babala sa mga Muslim sa mga may dalang panganib. So binabanggitin dito, yung halimbawa, mubtadi, yung gumagawa ng bid'ah. Pag gumagawa ng bid'ah, pwede mong sabihin yung pangalan. Halimbawa, ikaw yung tagapagturo. Nagtuturo ka sa mga Muslim ng tamang akida. Di ba? Tapos, mayroong mga tao na, mga Shia. Oh. Kaya nga, nakikita ninyo minsan sa social media, yung ating mga ulama, pinupost pa minsan yung pangalan ng tao na ito. Itong tao na ito, si Sheikh Ali, bla bla bla. Siya ay isang Shia. So mag-ingat kayo sa tao na ito dahil ito ay nagkakalat ng maling katuruan sa Islam. 'Di ba? So pag sinabi mong ito ay mapagkalat ng mapanirang ng maling katuruan sa Islam, pag narinig niya 'yon, magagalit siya, 'di ba? Pero dahil siya ay nanliligaw bilang pagbibigay ng babala sa mga Muslim, maaari, sabi ng ating mga ulama, na banggitin mo yung kanyang pangalan bilang pagbabala sa mga Muslim. Okay? Doon din halimbawa, scammer yan. Pagbibigay babala, alam mo pala na yung tao na yan, nagbibenta ng mga property na walang dokumento. Di ba? Tapos alam mo yun. Nagtanong sa'yo yung alam ni Awais, na scammer yun, halimbawa. Sabihin, brother, kilala mo ba si Brother Pulan? Kasi nagbibenta siya sa akin ng sasakyan eh. Alam ni Awais na scammer yon. At na-prove naman, talaga marami nang na-scam. Di ba? Sasabihin ni Awais, brother, mag-ingat ka kasi yung brother na yan, marami nang na-scam yan. Di ba? Hindi yan paninirang puri. Kasi kung nanahimik si Awais, nagsawalang kibo siya at nakabili yung kapatid, binili niya yung sasakyan na yon. Tapos late niya nalaman na wala palang dokumento yon, wala palang papeles yun.
Lalapitan uli si Awais. Sabi niya, brother, sabi niya, grabe naman yan, Awais. Tinanong kita kung kilala mo yung brother na yan. Alam mo na pala na scammer yan, hindi mo malang ako sinabihan, brother. O din, ano nangyari? Napahamak tuloy. Di ba? So, pwede nating sabihin sa sitwasyon na yan. May rulings dito pagkatapos, may binanggit pa yung ating mga ulama. Pang-ilan na yun? Pang-apat. Tingnan natin kung sa pagsasalita ba natin minsan, nababanggit natin yung paninirang puri. Kung pasok ba tayo sa mga kondisyonis na ito para ma-excuse tayo. Panglima, an yakuna mujahiran binafsihi aw bi bid'atihi. Ayun, nabanggitin natin ito. Panglima, lantad na gumagawa ng kasalanan. So lantaran na. Lantaran na yung kanyang mga paggawa ng kasalanan. Hindi na talaga mapigilan. No, alam naman natin yung tao na lantaran sa paggawa ng kasalanan at pinayuhan na hindi pa rin nakikinig. Tuloy-tuloy pa rin siya. So, yung tao na yun, kahit alam mo yung pangalan, dahil lantaran sa paggawa ng kasalanan, sumaari mo nang sabihin yung kanyang ginagawang kasalanan. Pasok pa rin siya doon sa pagbibigay ng babala. Pero ito, lantaran. Lantaran sa kanyang kasalanan na mga ginagawa. So, maunawaan natin yung detalyeng pagpapaliwanag na ito, inshallah, kapag atin tayo bukas. Kasi may mga pagpapaliwanag pa rito. At yung pang-anim na binanggit at ta'rif, yung pagbibigay ng pagkakakilanlan. Naililista ba natin? Pagbibigay ng pagkakakilanlan. Paano ito? Halimbawa, may nagtanong sa'yo, may nagtanong sa atin, nakita mo ba, hinahanap namin si ganito, babanggitin yung pangalan. Hindi mo alam yung pangalan, pero alam mo yung description. Halimbawa, pagbibigay ng pagkakakilanlan. Halimbawa, si brother Bingi. O sabihin natin yung Pango. Ano pa yung mga katangyan? Kalbo. Walang puto. Kalbo, ano pa? Basta, marami mga description, physical na paglalarawan. So, ang niya mo ron, para makilala siya. Diba? Kasi minsan, pag inilarawan mo, mas madaling matukoy. Okay, sabihin mo, alam ko na. Si brother ba yung kalbo? Pag sinabihan mo si brother ng kalbo, mahiinis yun, magagalit yun, di ba? O sabihin natin yung malaki yung tiyan. Sabihin, yung malaki yung tiyan. Hindi mo na yun rinasiraan yung kapatid, di ba? Di ba? Ano pa? Marami, di ba? Tayo na mismo, natatawa tayo kasi marami tayong alam, di ba? So, pwede yun. Kahit sabihin mo, halimbawa tinatanong ka, para pagbibigay ng para madaling matukoy yung tao na yun. Pwede yun, sabihin mo, yung pilay. Yung pilay po, yung kalbo. Yung maitim. Ba? Pero, ang sabi ng ating mga ulama, dito sa 6 na kondisyon na ito, kalagayan, na kung kailan pwedeng pinapahintulot yung riba, babalik at babalik, sabi ng ating mga ulama, sa iyong layunin. Babalik at babalik sa iyong layunin. Kasi sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ang lahat daw ng gawain ay nakadepende sa ating layunin at ang bawat isa ay gagantimpalaan depende sa kanyang layunin. Kung ang layunin mo ay itong babanggitin mo yung negatibong katangian ng iyong kapatid o ng kapwa mo bilang paghingi ng katarungan, ang layunin mo ay paghingi ng tulong upang maituwid ang mali, kung ang layunin mo ay paghingi ng fatwa o hatol o payo sa mga maalam, o pang-apat, o yung layunin mo yung pagbibigay babala sa mga Muslim, no? O ang layunin mo dahil lantaran na sa paggawa ng kasalanan ng isang taong ito, pagbibigay ng warning sa mga kamusliman, o ang layunin mo yung pagbibigay ng description, pagkakakilanlan ng isang tao, kung ito yung layunin mo, at hindi mo talaga layunin yung paninira, therefore, inshallah, hindi yun maituturing, sabi ng mga ulama ng riba. Pero, kahit pa ito yung layunin mo, ha? 6.
Ito yung condition. 6. Ito yung layunin mo, pero may layunin ka pa rin siraan siya. May halo pa rin. Pasok ka pa rin, sabi nila sa tinatawag na riba. Pasok ka pa rin. So, kailangan yung layunin mo, ito lang talaga. Ito lang, yung mga nabanggit. Hindi upang para sirain siya, hindi para ipahiya siya, o etc. Dapat ito lang, mag-stay ka lang dito, insyaAllah. Para, sabi ng ating mga ulama, ay hindi ka mapabilang doon sa mga naggigiba. Inshallah. So, pwede pala yun, inshallah. Alin dito sa mga nabanggit, kasi nababanggit dito sa aklat alin sa mga situation na nababanggit, sa tingin natin, yung nagagawa natin, kaya tayo nakakapaggiba. Meron ba rito sa 6? Tanong din ito ng chef dito sa aklat. Suruin daw natin yung sarili natin. Lahat tayo kasi, hindi lang naman yung nagsasalita, o hindi lang naman kayo yung natututo rito, pati rin yung mga nagtuturo. Okay? So sabi niya, lahat tayo, sabi niya rito, suriin natin, sabi niya, yung ating mga layunin, ang ating mga sarili, sabing tayo ay nagsasalita laban sa iba. Kung pasok ba itong mga kondisyon na ito na nabanggit natin. Dahil kung trip-trip lang natin yan, gagawa tayo ng GC, 3 lang tayo, tapos pag-uusapan natin doon yung isang tao, wala doon, tapos pupulutanin natin doon, delikado. Diba? Ang matindi minsan, ginagawang katatawanan. Diba? Babanggitin yung kamalian ng kapatid, tapos hindi naman sila tutulong sa pag-ayos. Anong gagawin ng iba? Pinagtatawanan. Talagang literal talaga na panunuya. Literal talaga na iba. Bakit? Kasi binabanggit nila yung kasalanan ng tao, pero hindi naman sila nag-o-offer ng solusyon. Meron din yung mga tao na pinag-uusapan nila yung kamalian ng kapatid at nag-offer sila ng solusyon. Paano kaya natin mapag-ayos? Paano kaya natin mapayuhan? Di ba? Ganun ba tayo? Naggagawa tayo ng GC minsan, nag-uusap pa tayo, tapos inisip natin, paano kaya natin mapayuhan? Ano kaya yung magagawa natin para maituwid? O, trip lang talaga natin. O kaya trip lang natin, na kaya natin pinag-uusapan yung kapintasan ng isang tao dahil trip lang talaga. Wala tayong magawa Wala tayong trip lang. Wala tayong topic. Kaya ito na lang, wala tayong topic. O sige, i-topic na lang natin si sister kasi wala naman siya rito. Ang kapatid, no? Napaka hipokritong katangian naman, di po ba? Na yung tao, nakakasama natin kasama natin kumakain, kasama natin sa mga maraming bagay. Nagkakape tayo, kasama natin kumakain, kasama natin nagsasaya. Lagi natin kasama. Yung kapag kaharap natin, may nakikita na pala tayong mali sa kanya. Di ba? Pero okay lang, wala tayong comment. Pero pag nakatalikod na yon, ayun na. Doon pa lang natin sinasabi yung mga puna natin sa kanya. Na hindi man lang natin pinaalalahanan, hindi man natin minessage, hindi man natin kumbaga kinlaro muna. Di ba? Kumbaga ano na agad? Sabi nga ito, guilty na agad siya. Nahatulan ng guilty pero hindi man lang natanong. Di ba? O hindi mo man lang na payuhan. Di ba? So, kailangan kumbaga gawa muna tayo ng way. O tanungin muna natin. O brother, o sister, ganito ganyan, di ba? Kung pwede nating i-private message muna, ayun, di ba? Kausapin muna natin. I-confirm muna natin. Marunong naman tayong mag-confirm. Kasi minsan baka may dumating lang balita sa atin Di ba? Minsan ganon. Hindi maganda talaga napaka pangit na ugali, di ba? Pag may dumating na balita sa atin, agad-agad ba tayong maniniwala? Ano ba sabi ng Allah? Ya ayyuhalladhina amanu ija'akum fasiquna binaba'in fatabayyanu. Ito yung rulings na binanggit ng ating mga ulama pag may dumating na balita sa atin. Mga paninirang puri man yan. Di ba? Pag may dumating na masamang balita sa atin, halimbawa may dumating, sasabihin magkikwento sa iba, patungkol sa iba, alam mo ba sister? Alam mo ba brother? Si ganito yan. Ang sabi, nagganito daw siya, nagganyan. Di ba? Hearsay. Ang dami niya sasabihin. Tapos ito naman, ganun ba? Ikikwento na rin niya sa iba. Alam mo, sabi sa akin ni sister, ganito daw si Kwan. Di ba?
Ang bilis kumalat nung yung chismis na nakarating ng La Union. Di ba? Walang pagtatanong, walang pagsusuri, naniwala agad. Anong sabi ng Allah? Ya ayyuhalladhina amanu idja'akum fasiquna binaba'in fatabayyanu. O kayong mga mananampalataya, kapag mayroong dumating sa inyo na masamang balita, o kahit anong balita, mula sa isang tao, makasalanan man yung tao talaga may dala siyang balita mula sa isang taong fasik, makasalanan, palasuway, ganyan. Ano daw ang gagawin natin, sabi ng Allah? Fatabayyanu. Mag-ano muna kayo? Mag-sorry muna kayo. Huwag niyo munang paniniwalaan agad. Dahil minsan yung tao, darating lang yan, kasi galit siya doon sa isang tao, hahanap lang ng kakampiyan. Ba ganon? Ang gusto ng tao minsan, dahil galit siya doon sa tao na ito, kay Pulan, gusto niya, makarecute din siya ng magagalit doon kay Pulan. Para meron siyang kasama na magagalit doon kay Pulan. Minsan ganon, di ba? At ang worst pa minsan, kahit pa body-body mo na yan, kahit pa lagi niyong kasama yan, hindi ibig sabihin na ito, dahil lagi naman natin kasama ito, okay, sige, lahat na tayo. Di ba? Kasi lahat naman tayo lagi magkakasama. Lahat na tayo, di ba? Magalit tayo kay Pulan. Di ba? Dahil galit ako kay Pulan, dapat galit na rin kayo sa kanya. Kasi pag hindi kayo nagalit kay Pulan na kinagagalitan ko, ay magagalit din ako sa inyo. Dapat lahat tayo galit sa kanya. Minsan may mga ganitong tao. Di ba? Isa lang yung magre-recute yan. Magre-recute yan. Hindi pwedeng ako lang yung galit sa kanya. Dapat pati kayo galit din sa kanya. Ano mangyayari? Ganun nga ang nangyayari minsan, di ba? Isang grupo, lahat ng grupo, di ba? Pag nakikita nila yung brother o yung sister, galit na rin sila. Bakit? Kasi kagalit ni brother yan Tropa-tropa natin si brother, di ba? Dapat lahat tayo galit sa kanya. Dapat tayo umiwas sa kanya. May mga ganung tao. Minsan nag-a-announce pa, di ba? Mag-ingat kayo kay Pulan kasi galit ako dyan. Di ba? Pag sumama ka doon sa kinagalitan niya, galit na rin sila sa'yo. Di ba? Napakapangit na ugali, di ba? Kaya tayo, hindi ibig sabihin, halimbawa, meron tayong mga buddy-buddy, ba? Lagi nating kasama. Itong kasama natin, meron siyang kagalit o meron siyang kaaway. 'Di ba? Lumapit sa atin. Hindi ibig sabihin na kaaway na rin natin yung kaaway niya. Dapat nga, pag Muslim ka talaga gagawa ka ng way para maayos sila Pero anong nangyayari ngayon? 'Di ba? Hindi lang buddy-buddy namin yan. Kailangan galit na rin kami sa kanya. Anong nangyayari ngayon? Yung Muslim, imbis na maging tubig siya sa apoy, nagiging gas. Naintindihan natin yung Di ba? Di ba sa atin nga, pinahintulutan pa nga sa atin yung white lies Yung magsinungaling ka para lang mapagkasundo mo yung dalawa. Pero anong nangyayari ngayon? Baliktad, nagsisinungaling minsan, gumagatong pa. Di ba? Gumagatong pa talaga. Halimbawa, pag may dumating sa ating balita, alam natin na hindi pagkakaunawan yung mga sister. Dapat ikaw, ang gagawin mo, nasa gitna ka. Nasa gitna tayo. Mag-iisip ka ng way kung paano sila mapag-ayos. Sa atin mag-isip ka ng way kung paano sila mapag-ayos. Hindi yung manggagatong pa. Sasabihin mo, imbis na mag-isip ka ng way para patilain, mapakalma, sasabihin mo, grabe talaga yan. Ano talaga yan? Ganito na yan. Di ba? Ang ginawa mo, mas lalo mong tinrigger yung galit niya. Di ba? Mas malakas na yung loob niya ngayon. Dahil bakit? May kakampi na ako. Dapat hindi ganun. Di ba? Yung magiging tubig kapag nakita natin yung fitna. Pag nakita natin may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kapatiran at meron tayong magagawa, dapat mamagitan tayo. Di ba? Gumawa tayo ng way para mapag-ayos sila. Hindi para masulsulan yung bawat isa at mas lalo silang mag-away-away. Yun ang nangyayari ngayon. Totoo yun. Masakit pero yun yung katotohanan na nangyayari ngayon. Di ba? Kapatiran, di ba? Pero pag dumating naman yung punto na gano'n na hindi pagkakaunawaan, imbis na yung mga kapatiran na nasa paligid yung gagawa ng way para maayos, sila pa yung nanunulsul. Di ba? Sila pa yung nanggagatong. Sila pa yung nagsisilbing gas sa apoy, kaya mas lalong lumalaki. Kaya dapat sa atin, tatandaan natin itong mga paalala na ito, insyaAllah, pag may dumating na balita sa atin, kapag may nabalitaan tayo na hindi pagkakaunawaan yung mga kapatid, mag-isip man tayo ng way paano tayo makatulong maayos yung problema. Hindi yung problema inupin sa'yo tapos naging dagdag ka sa problema. Kaya nagkakaproblema talaga ng malaki sa ganyan.
Ha? Sabi ng Allah, an tusibukum bi jahalatin fatusbihu ala fa'altum nadimin. Sabi ng Allah, kapag naniwala ka daw agad-agad doon sa balita at hindi ka daw nagsiyasat muna, ang sabi na an tusibukum, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag naniwala ka agad, sabi ng Allah, an tusibukum, mapipinsala mo ang sambayanan o ang mga tao. Ha? Kasi naniwala ka agad eh. Bijahalatin, dahil sa iyong kamangmangan, hindi ka nagkaklarify, hindi ka nagtatanong eh. Kumbaga, one-sided lang. Mali din yun, yung one-sided lang. Diba? Si A at saka si B may hindi pagkakaunawan, tapos ang pinakinggan mo lang, si A. Hindi mo tinanong si B. Nature na, yung letter A, ang nature ng tao, defensive. Ipagtatanggol niya yung sarili niya. Kahit may mali siya minsan, ang sasabihin niya, siya yung inargabyado. Kahit siya naman talaga yung argabyado. Diba? O dahil si A lang yung pinakinggan mo, hindi mo pinakinggan si letter B, hindi mo na binigyan ng chance si letter B. Anong nangyari ngayon kay letter B? Kawawa naman. Diba? Hindi nyo pinakinggan yung side niya. Tapos ginilty nyo na siya agad, inakusahan nyo na, ginudge nyo na. Diba? Hindi nyo alam yung pala yung inosente si letter B. Diba? Dahil ang pinanigan mo lang si letter A kasi body mo lagi mong kasama, anong nangyari? Antusibukum bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ang sabi ng Allah, mapipinsalan nyo ang mga tao, ang kaum, ang nasyon, ang sambahayanan. Dahil sa kainyong kamangmangan at sa bandang huli, ay labis nyong pagsisisihan ito. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mangyayari, pagsisisihan nyo ang bunga ng inyong ginawa. Sa bandang huli, dahil doon sa tinatawag na kamangmangan, hindi pagsisiyasat. So ang ganda, di ba? Pag alam ng Muslim ito, di ba? Hindi yung hindi yung gustong-gusto niya kapag may kaguluhan. Natutuwa siya kapag galit ako diyan tapos nagalit din. Buti na lang, may kasama na ako. Magkakampi na tayo, di ba? Galit ako sa kanya, o galit ka rin. Sige, maghanap pa tayo ng ibang galit sa kanya. Dudurugin natin 'yan. Di ba? So hindi dapat ganun. Pero napakaraming mga ganung pangyayari. Totoo po 'yan. Siguro meron tayong nare-realize, di ba? Sa ating sarili. Lahat tayo, di ba? Meron ba tayong na-realize doon? Minsan ba may lumapit sa atin na nagsabi ng problema sa pagitan ng kapatiran? Ano kaya yung ginawa natin? Ano kaya yung naisip nating solusyon? Ano yung A? Mag-ano tayo? A, pag-ayusin? O B, gatungan? A. Sana dapat ganoon tayo eh. Madali sanang masusolusyonan yung problema, inshallah. Kung ang Muslim ganun siya, nag-iisip siya kung paano ma-solusyon. Hindi yung gagatong, di ba? Ganun talaga. Lumalaki yung problema dahil sa mga panggatong. Kaya nga dapat sa mga sa mga magkakatiwalaang tao o pinahintulutan tayo na magsabi ng problema. Halimbawa, nung mga tao kahit paninirang puri ito, sa isang maalam kung ang layunin natin ay makahingi ng payo. O doon sa alam natin pinagkakatiwalaan leader, alam mo na itong tao na, kaya piliin natin ito paalala, piliin natin yung mga tao na hihingian natin ng payo. Kapag meron tayong problema, piliin natin yung mga tao na hihingian natin ng payo. Dahil hindi natin alam, kung hindi tayo naging mapili, maingat sa mga taong sasabihan natin ng problema, minsan, yung tao na yun ang magpapalala ng problema. Tandaan natin yan. Mag-open ka na lang din doon na sa may kaalaman kahit papano. Doon na sa mapagkakatiwalaan. Hingi ka ng advice. Hindi yung kung kani-kanino lang tayo magsasabi, at worst, kung non-Muslim pa yung pabarangay mo pa. Di ba? Piliin natin. Lalo na yung pagsasabihan natin ng mga sikreto, piliin natin. Dahil bakit? Pag nakaaway mo yan, di ba? Siya yung magkakalat ng sikretong binigay mo sa kanya. Relate na relate, di ba? Ikakalat niya yung mga sikreto mo sa kanya. Yung mga kahinaan mo na binanggit sa kanya, magsisisi ka. Bakit sa akin ako sinabi? Di ba? Kaya doon din sa mga tao na sa atin din mismo, halimbawa pag nagsabi yung sister o yung brother sa atin, ito amana ko sa iyo. Wag mong sasabihin sa iba. Mag-ingat tayo dyan. Di ba? Pag sinabing amana sa iyo, wag mong sasabihin sa iba, pinagkatiwalaan ka, hindi mo talaga pwedeng ipagsabihan sa iba.
Basta sabihin, brother, sister, ito, atin-atin lang, amana ko sa iyo to. Amana. Gusto ko lang makahingi ng payo. Pero sana walang makakaalam. Pwede mong sabihin ngayon, ano ba yung problema? Ganito yung nangyari. At ikaw naman, pag inopin sa'yo yung problema, huwag kang magiging, huwag ka agad ahatol. Huwag ka maging one-sided. Na, ganun ba yung ginawa sa'yo? Grabe talaga yan, loko-loko talaga yan, ganito talaga yan. Di ba? Gagatungan mo na. Di ba? So, papakinggan mo, and then kung may chance, kausapin mo rin yung isa. Di ba? Para mai-assist mo kung ano yung problema. Para mai-assist mo kung anong problema. At saka kagagawa ngayon ng solution para mapag-ayos sila, inshallah. Hindi yung dahil madalas mong kasama yan, nag-open sa'yo, matik, yung opinion na lang niya yung kukunin mo at hindi mo natatanungin yung isa. Paano ka makakatulong no? Diba? Nababanggit ko to dahil nangyari rin sa atin ito. Ilang beses. May pakiramdam, kung nangyari din sa inyo ito, masakit talaga ito. Diba? Pinupulutan na yung, chinichismis ka na, kumbaga, guilty ka na hindi pa natatanong yung side mo. Buti pa sa korte, di ba? Kasi bibigyan ka ng chance magpaliwanag. Di ba? Sa korte, kahit nga sa korte ng mga hindi Muslim, bibigyan ka ng chance magpaliwanag, i-defend yung sarili mo. Pero minsan, sa atin mismo, sa mga Muslim, sa atin mismo wala di ba? Hindi na natin kinukuha yung side ng isa, ginajudge na natin agad. So doon nagkakaroon ng malaking problema. O dahil ito, kasama sa ating organization, kasama sa ating team Matibag. Di ba? Team Matibag, meron tayong 30 members. Di ba? Team Matibag, may nakaaway yung isa, may nakaalitan. Team Matibag, yung katim lang natin, yung pakikinggan natin, hindi na natin tatanungin yung iba. Pwede ba yun? Di ba? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kailangan, inshallah, pag may dumating na balita, magsiyasat doon sa balita. Huwag mo munang papaniwalaan yung balita. Huwag yung agad-agad ka na, talaga? Gagatong ka na. Yun ang problema. Yun talaga yung malaking problema. Di ba? Pag may dumating na balita, anong unang gagawin? Anong sabi ng Allah? Fatabayyanu. Magsuri ka muna. Huwag ka munang maniniwala. Kahit pa umiiyak yan sa harapan mo. Di ba? Yung mga kapatid ni Yusuf alayhis salam, di ba? Nung nag-report sila sa tatay nila, na kinain daw ng mabangis na hayop yung kapatid nila na si Yusuf. Umiiyak sila, nagsasabi sa tatay nila. Yun yung dahil sabi ng mga ulama, hindi lahat ng umiiyak sa harapan mo ay nagsasabi ng totoo. Minsan, pinupuunan lang yan yung emosyon para maawa ka. Di ba? Kasi pag may umiiyak naman sa atin, sa harapan natin, minsan parang kasi umiiyak pa nga hindi lahat ng umiiyak. Mga artista. Di ba umiiyak yung mga artista? Pero totoo ba? Mga artista rin talaga, di ba? Iiyak lang yan para makuha yung simpatsya, di ba? Nga? Pero ano gagawin? Pag may dumating na balita, sabi ng Allah, siyasatin muna. Okay? Pakinggan mo siya. Inshallah, ma-open niya yung problema, yung hinanakit niya. At pagkatapos nun, payuhan mo, inshallah, para kumalma. Bigyan mo ng payo para gumaan yung pakiramdam. Pagkatapos, tanungin mo rin yung isa. Lalo na pag magkaibigan na yan, o kaya mag-asawa, di ba? Hindi ka lang isang side, one-sided. Di ba? Ngayon, naniwala ka agad sa letter A. Sa letter B pala. Ngayon, akala mo sa letter A, paniwalang-paniwala ka na, siya yung biktima. Nangyari rin yan may mga case na ganyan tayo, mga kapatid yung malapit din sa atin. Pagpunta mo doon sa kabila, letter B, subhanallah. Ito pala yung ito pala yung nangyari. Si letter A, chinap-chap niya yung kwento para palabasin na inosente siya at masama si letter B. Pagpunta mo kay letter B, ito na. Binanggit niya yung kabuuan. Doon mo ngayon nalaman. Di ba? Ito pala ang may problema. O di kaya sila pala pareho yung may problema. Ngayon, magbibigay ka ng payo doon sa letter B din, mapapagaan sa loob niya, payong kapatid, at gagawa ka na ngayon ng way para mapag-ayos sana sila. Kung ganun sana tayo, alhamdulillah. Di ba? Kung ganun tayo, alhamdulillah. Di ba? Napakaganda. Madaling ma-solve yung problema. Hindi yung magiging panggatong tayo. So, inshallah, medyo mahaba-haba itong nabanggit natin. Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil dito sa aklat, meron pa tayong babanggitin na karagdagang paliwanag ng ating chef. So, inshallah,
nawa ay napulutan natin ng aral at na magdulot sa atin ng kabutihan itong mga nasasabi natin, ano? O nasa ating sarili. Ganon din ako, kung meron din akong mga pagkakamali minsan o mga nasasabi, dala ng pagkalimot o kahinaan na maaaring nakakasakit pala sa damdamin ng mga nakakarinig, lalo na sa mga pagpapaalala natin, ito ay hinihingi ko po ng paumanhin, kapatawaran. Una sa Allah, pangalawa sa inyo, no? Patawarin niyo rin ako kung meron akong mga pagkakamali o mga pananalita minsan na hindi niyo nagugustuhan. Inshallah, at ako rin, kapag nakita niyo na ako ay nakakalimot, may mga nalalabag ay magiging kasayahan para sa akin, matutuwa ako kung papayuhan niyo ako. Kasi ang Muslim, salamin ng kanyang kapwa Muslim. Di ba? Yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Muslim ay salamin sa kanyang kapwa Muslim. Bakit salamin? Kabilang sa paliwanag, sabi ng ating mga ulama, kasi nga, sa salamin natin minsan nakikita yung kapintasan ng mukha natin. Di ba? Na kapag wala yung salamin, hindi natin nakikita. So ano yun? Minsan, may ginagawa tayong normal, kala natin normal yun, pero hindi pala normal. Di ba? Nasasaktan na pala yung kapatid, o kaya hindi na pala okay yun sa kanya. So siya yung nakakapansin. So dahil salamin ka ng kapwa mo Muslim, anong gagawin mo? Lapitan mo yung kapatid, paalalahanan mo. Paalalahanan na huwag pahiyain. Huwag kutsain. Yun ang sabi, paalalahanan. Nakakalimot yan. Tao lang tayo. No? Kahit gaano kataas yung iman ng isang Muslim, darating at darating yung time, makakalimot yan. Tao din yan, may kahinaan yan. Anak din yan ni Adan, nagkakasala yan. So inshallah, ganun yung gawin natin. No? Mainam payuhan natin. Kung yung tao, alam natin na hindi talaga tumatanggap ng payo, kumausap tayo ng mga tao na malapit sa kanya na mapagkakatiwalaan din para magpayo sa kanya. Inshallah. Kaya kumausap tayo ng maalam na sila yung inshallah, mamamagitan inshallah. Okay? So hanggang dito na lang. Okay, bukas na lang yung tanong. Diyan, may tanong kayo, pwede kayo magtanong. Dito sa Sheikh Hamud na maya. Di ba? Ganda nga yun eh. May mga tanong kayo. Kung may mga tanong kayo, pwede po kayong magtanong. Itanong na natin sa mas maalam sa atin. Diyan naman si Sheikh Hamud. So hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.